Now, after nun guys, since alam na natin yung user input, punta naman tayo sa tinatawag natin na arithmetic. So, punta tayo sa arithmetic operator. Yan. So, sa arithmetic operators guys, ito yung sa plus or addition, subtraction, multiplication, and division natin. So, yan yung mga gagamitin natin. Then, ngayon, ang first step is mag-declare tayo ng dalawang variable. So, yung num1 at saka yung num2 natin. So, gagamitin natin sila para i-receive yung first number and second number. Tapos, yun yung i-apply natin sa arithmetic operators natin. So, ang gagawin natin, maglalagay ako ng cout dito. And sasabihin ko, enter first number. Then, semicolon, and then gagamit tayo ng cin. So, sa cin natin, num1, semicolon. And then, copy natin to, paste, palitan natin si num2 dito, lagay natin second number. Yan. So, after natin malagay yan, apply natin itong plus or yung addition, multiplication, subtraction, and division. So, paano ba siya i-apply? So, gagamit lang tayo ng cout dito. Then, sasabihin natin ay una, /n para hindi magdikit yung addition natin at saka yung enter second number natin. So, lalagay natin dito ay addition. So, sa addition natin, ang gagawin natin, tatawagin nyo si num1 plus num2. And then, mag-end line kayo dito. Semicolon. And then, paste, palitan nyo ito. Alisin nyo na to. Palitan nyo na lang ng subtraction. Yan. So, palitan nyo yung symbol. And then, ito naman yung multiplication. Then, palitan nyo lang yung symbol ng multiplication. And then, ito naman yung sa division natin. Okay, so sa division natin ay ito siya. Yan. So, after nyan, ito na yung arithmetic operators natin. Ito yung nag-add, minus, multiplication, and division natin. So, pag rinan natin siya, tatanungin niya lang tayo na i-enter yung first number natin. So, yung first number natin will be yung sabihin na natin 5, and then yung second number mo will be 5. Okay, so may addition, subtraction, multiplication, and division tayo. So, yung first and second number natin.